Mapagpalang araw po muli, madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muling magbabahagi sa inyo ng isa na namang magandang kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Ilaria. Sana po'y magustuhan yung kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Mabilis ang nagpalit ng damit si Shelo nang matapos ang trabaho niya sa mansyon ng mga Galvez. Ang pamilyang umampun sa kanya nang mamatay ang ina niya na tauhan ng mga ito ngayon. Una na po ako, paalam niya kay Manang, ang kasamahan niyang kasambahay. Mag-ingat ka, iha. Bilin pa ni Manang. Tumango naman si Shelo at mabilis na kinuha ang bag niya at umalis sa kwarto na mga katulong. Kung dati sa mansyon siya natutulog, ngunit nang makapag-ipon ay nangupahan na siya ng kanya. Nahiya na rin kasi siya sa mag-asawang Galvez. Grabe-grabe nang naitulong na mga ito sa kanya. "Oh, uuwi ka na, iha?" Tanong ng amo niyang babae. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa sala. "Kumain ka na ba?" "Opo." Tumango ito. "O sige, ingat ka ha. Gusto mo bang ipahatid kita?" Tanong pa nito kay Shelo. Mabilis umiling si Shelo. Nagpaalam na siya at mabilis na umalis. Isa sa naging rason ni Shelo kaya siya, bukod na dahil may trabaho siya tuwing gabi, isang trabaho na ayaw niyang malaman ng iba. Trabahong ginagawa niya upang mas kumita ng mas malaking pera at makabalik siya sa pag-aaral. "Madam," bati agad ni Shelo sa may-ari ng bar na pinagtatrabahuhan niya. Dancer siya sa bar tuwing gabi habang katulong siya sa umaga. Tanging siya lang ang may alam ng trabaho niya. Nakamaskara naman siya tuwing sumasayaw sa stage kaya walang nakakakilala siya. Halos 1 taon na niya itong trabaho at maingat si Shelo sa pagtatago ng sikreto niya. "Magbibihis na po ako. Ako na po ba yung sunod na isasalang?" Tanong ni Shelo habang nilalabas ang makeup niya sa bag. Hindi naman siya nahihirapan sa trabaho niya. Hindi naman kasi niya kailangang maghubad. Sumasayaw lamang siya suot ang maiiksi at halos kitang kaluluwa ng mga damit. Malapit pang tip na nakukuha niya. "Nasaan po yung susuotin ko?" Mabilis kumunot ang noo ni Shelo nang iabot sa kanyang isang itim na kahon. "Madam, hindi ka sasayaw ngayon. May isang mayaman na customer ang nag-request ng best dancer at ikaw ang binigay ko. You are booked to perform sa isang private customer." Sabi ng bading niyang amo. "Don't worry, sasayaw ka lang katulad ng ginagawa mo sa stage, nothing else." Paalala pa nito. May kinuha na sobre ang boss si Shelo at inabot sa kanya. 15,000 yan. Kapag natuwa sa yung customer, baka madagdagan. Mayaman yon at sikat na tao kaya galingan mo. Sabi pa nito kay Shelo bago iniwan. Tumango na lamang si Shelo at napangiti. Malaking pera na yon. Hindi na niya kailangang sumayaw ng 2 araw dahil malaki ng pera na agad ang nakuha niya. Mabilis na inayos si Shelo ng kanyang sarili. Tinitigan ni Shelo ang suot niya. Hindi naman bago sa kanya ang magsuot ng mga revealing na damit, pero kakaibang suot niya ngayon. Black lace bodysuit yun. Habang may black eye mascara siyang suot, naglagay din siya ng red lipstick para magandang tignan ang katawan niya. Nagpabango rin siya ng mamahalin niyang pabango. "VIP room 4, sabi ni Sarah sa kanya, ang kaibigan niya. Dala nito ang kahon kung saan siya ilalagay. Tinitigan siya nito. "Alam mo, maraming babayad sa iyo kapag pumayag kang ibenta yung pagkabirhen mo." "Deadma," sabi ni Shelo at tumawa. Kahit minsan hindi pumasok sa isip niya ang pasukin ng ganoong trabaho. Malaking kahihiyan na nga para sa kanyan sumayaw ng malandi sa harap ng maraming lalaki at maging bayarang babae pa kaya. Baka ikamatay na niya yon. "Pasok na." Utos si Sarah, agad naman sumunod si Shelo at pumasok sa kahon. Mabilis niyang naramdaman ang paggalaw ng kahon. Hindi maintindihan ni Shelo, ngunit kinakabahan siya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Hindi naman ito ang unang beses na merong nag-book sa kanya para maging private dancer sa isang party or celebration. Pero pakiramdam niya ay may hindi magandang mangyayari mamaya. Malakas sa sigawan ng mga lalaki ang narinig niya
Nang pumasok sila sa kwarto, ramdam agad ni Shelo ang malamig na hangin na mula sa aircon na tumama sa loob niya. "What's this, Rio?" Dinig ni Shelo na boses ng lalaki. Mabilis na pakunutan noon niya dahil pamilyar ang boses na yun para sa kanya. "Open it, bro!" Sigaw ng lalaking si Rio. "Regalo namin yan sa'yo!" Dinig na dinig ni Shelo ang ingay ng kwarto. Kinakabahan man ang bumukas ng kahon, ay mabilis siyang tumayo at agad na nagsimulang sumayaw na may malalandi at mapang-akit na galaw. Kitang-kita agad ni Shelo ang mga mata ng lalaki na titig sa maganda niyang katawan. Mula sa kanyang makinis at morenang mahabang binti, paangat sa mulusog niyang dibdib. Sanay na si Shelo sa mga ganoong mata. Ilang malalaswa at uhaw na mata nang tumingin sa kanya sa tagal ng trabaho niya. Ngunit nanlaki ang mga mata niya nang magkatagpo niya ang mata ng isa sa mga lalaki. Kilalang kilala ni Shelo yun. Imposibleng magkamali siya. "Leo, ang ganda, di ba?" Sigaw ni Rio, tumatawa ito habang nakatingin sa kaibigan. "Best dancer yan dito. Ang laki ng binayad namin dyan." Titig na titig si Leo kay Shelo. Gusto mang umiwas sa tingin ni Shelo ay hindi niya magawa. Kailangan niyang matapos ang trabaho niya at pasiyahin si Leo. Lalo na si Leo ang may kaarawan. Dahan-dahan siyang umalis sa kinatatayuan at lumapit kay Shelo. Marahan niyang hinawakan ang balikat nito at umikot. Maakit niya itong tinignan at sinayawan. Kabang-kaba ng kalooban ni Shelo. Gusto niya agad na matapos ang trabaho niya. Hindi niya alam kung bakit sa dinami-rami ng pwedeng sayawan niya ay ang anak ng amo niya pa. Walang iba kundi si Leo Galvez, ang panganay na anak ng mag-asawang Galvez. Tuloy kabadong-kabado siya. Takot na takot siya sa posibilidad na mangyari oras makilala siya nito. Gumiling si Shelo at marahan na pinaupo si Leo sa mahabang sofa. Umupo siya sa kandungan nito at gumiling doon. "Stop!" Utos ito sa kanya. Mabilis siyang tumigil at nakipagtitigan kay Shelo. Nilingon ni Leo ang mga kaibigan. "Can you leave?" Utos niya. Gulat na gulat ang mga kaibigan ni Leo. "This is my gift, right? Pwedeng masolo ko?" Tanong pa niya. Tumawa ang mga kaibigan ni Leo at mabilis nagsilabas ng kwarto. Agad kinabahan si Shelo. Hindi siya makagalaw. Hinawakan ni Leo ang magkabilang bewang niya at mas idiniin siya nito sa kandungan nito. Anong ginagawa mo?" Utal niyang tanong. "Really, Shelo?" Nanlaki ang mga mata ni Shelo. Hindi niya alam ang sasabihin. "So, this is your reason with you move out. Ito yung trabaho na sinasabi mo." Tinong pa nito at ngumisi. Seryosong seryoso ito. "Ano na lang sasabihin nila mama at dad? Ng batang babae na pinalaki at inalagaan nila. Nagtatrabaho pala sa bar bilang sexy dancer." Pabilis si Shelo sa kandungan nito na umalis. Inalis niyang suot ang maskara at kabadong-kabado na tinignan ng binata. Hindi niya alam kung paano siya nakilala nito. Gustuhin man niyang magsinungaling ay hindi niya magawa. Hindi niya alam kung paano niya lulusutan ng gulong ito. Ngunit isa lamang ang nasa utak ni Shelo. Handa siyang gawing lahat, wag lang makarating sa magulang ni Leo ang tungkol sa bagay na ito. Lumuhod agad si Shelo sa harap ni Leo. Naiiyak siya sa ines. "Sorry." Iyon agad ang lumabas sa bibig niya. Gulong-gulo siya. "Pakiusap, huwag mong sasabihin sa magulang mo. Ayoko silang madismaya o magalit sa akin." Pakiusap niya agad at tinangala si Leo na may malaking ngisi ngayon. Dahan-dahan siyang humarap sa tuhod nito. "Gagawin ko lahat, huwag mo nang sabihin. Ayoko masira ang tingin nila sa akin. Ayoko masira yung tiwala nila. Mahalaga magulang mo sa akin. Huwag mo sasabihin pakiusap. Gagawin ko lahat." "Lahat?" Nanlamig si Shelo. Masayang pagkakatanong ni Leo noon. Kabado man ay nilunok na lahat ni Shelo ang pride at hiya na meron siya. "Lahat." "That's interesting." Ngisi-ngisi na sabi ni Leo. Pinagkrus nito ang mga braso sa dibdib at pinakatitigan si Shelo. "Bakit mo pinasok ang ganitong trabaho?" "Kailangan ko ng pera."
Pag-amin niya. Nung namatay si Mama, may mga naiwan siyang utang. Ayokong maging abusado sa magulang mo, kaya hindi ako humingi ng tulong. Gumawa ako ng paraan para bayaran yon. At nag-iipon ako ngayon para makapag-aral ako ng kolehiyo. Paliwanag ni Shelo. Ayaw man niya sabihin ng totoo kay Leo ay bukong-buko na siya nito. 5 taon nang patay ang ina ni Shelo. 5 taon na rin siyang inaalagaan ng ina ni Leo. Siya na mismo nagpresinta maging katulong sa mga ito at tumigil sa pag-aaral. Nahihiya siyang humingi ng tulong sa mga ito dahil napakabait na nito sa kanya. 3 taon na rin na lumipas simulang tumigil siyang mag-aral. 22 na siya ngayon. You respected my parents so much to the point na handa kang gawin lahat wag lang nilang malaman ang sikreto mo. Tanong ni Leo. Tumango si Shelo bilang sagot. Willing kang gawin lahat? Oo, lahat. Mag-resign ka sa trabaho mo dito. Kumunot na noo ni Shelo. Bakit? Maisang trabaho ko dito. Malaking bayad sa akin. Bakit ko iiwan? You will work to me. Magtatrabaho ka. Kilamam sa umaga sa akin ka sa gabi. Seryosong sabi nito. Handa kang gawin lahat, hindi ba? Then, you will work sa gabi sa akin. Gagawin mo lahat ng gusto ko. Isipin mo na lang na pampatanggal stress kita. Malaki ang ngisi ni Leo habang nakangiti. Hindi alam ni Shelo kung anong gustong gawin ni Leo sa kanya. Hindi niya matuloy kung anong trabahong tinutukoy nito. Ngunit kilala niya ito. Oras na hindi siya tumupad sa usapan nila, masisira siya at ayaw ni Shelong mangyari yon. Sige, pagsang-ayon niya. Wala na naman siyang magagawa pa. Gagawin ko lahat. Basta wag mong sasabihin sa kanilang tungkol dito. Tumango si Leo at inhilig ang katawan sa leather sofa na inuupuan. Don't worry, babayaran kita ng mas malaki kung yan ang iniisip mo. Anya. But now, sumayaw ka. Let's see, bakit nila nasabing best dancer ka? What's special about you? Tinong pa ni Leo. Hindi alam ni Shelo kung nananadya ba ito o ano. Ngunit wala naman siya magagawa kundi ang sumunod sa kasunduan nilang dalawa. Huwag lang malaman ng mga magulang nito ang tungkol sa ginagawa niyang ganito. 2 araw ang lumipas simula nang mangyaring gabing noon. Wala namang ginawang masama sa kanya si Leo. Hinatid pa siya nito pauwi sa maliit niyang apartment para alam daw ni Leo kung saan siya nakatira. 2 araw na lumipas at umalis rin siya sa trabaho niya sa bar. Hindi niya alam pero sa 2 araw na yon ay walang paramdam si Leo sa kanya. Tuloy ay kinakabahan siya. Shelo, tawag sa kanya ni Ina, ang ina ni Leo. Come here. Utos ito sa kanya. Dali-dali siyang pumunta sa living room. Bakit po? Tanong ni Shelo. Totoo lang ay 2 araw siyang walang tulog ng maayos. Nalulutang siya. Tapos ka na ba sa mga trabaho mo? Tanong ni Ina. Tumango naman si Shelo. 5:00 na ng hapon. Hinihintay na lamang niyang mag-6 para makauwi na siya sa apartment niya. Can you do a favor? Ngumiti si Shelo. Sige po, ano po yon? May kinuhang paper bag si Ina at inabot kay Shelo yon. Agad namang yung tinanggap ng dalaga. Padala ko kay Leo. Gamit niya yon, pinapadala niya sa kondo niya. Utos niya. May inabot pa itong pera pamasahe at keycard. Ikaw ang inutusan, may papalinis din daw siya sa'yo. Dagdag pa na sabi ng ina ni Leo. Kinakabahan at tumango si Shelo. Ngayon niya nang makikita si Leo ulit. Hindi niya alam kung paano siya haharap dito. Hindi niya rin alam kung anong ipapagawa nito sa kanya. Kinakabahan siya. Alam niya namang guwapong lalaki si Leo. Maraming nagkakagustong babae dito. Sa totoo lang ay hindi na siya lugi. Baka siya pang kainggitan ng lahat. Hindi mapigilan ni Shelo ang sariling hindi makapag-isip ng kung ano-ano. Bit-bit ang bag at paper bag na dala-dala ay naglakad siya papunta sa pintuan ng kondo ni Leo. Simpleng white fitted shirt at skinny jeans ang suot niya. Binuksan niya agad ang pintuan ni Leo dahil may keycard naman siya. Nang makapasok siya ay agad bumungad sa kanya ang malaking living room. May malaking TV doon habang sa gilid ng kondo ay may hagdan pataas. May balcony din kaharap ng pinto habang sa kaliwa naman ay may maliit na kitchen. May dining table din. Mabilis na patalon si Shelo nang mag-ring ang phone niya.
Agad niyang sinagot yon nang makitang si Leo ang caller. Upstairs, may office. Malambing na sabi nito at pinatay ang tawag. Lihim na napairap si Shelo at sinunod ito. Kung di niya lang kailangan gawin ito, ay baka nakipagsapakan ni siya kay Leo. Mabilis na karating si Shelo sa office. Agad niyang naabutan si Leo. Nakaupo ito sa swivel chair habang nakatapat sa computer nito. Nakasuot lang ito ng white v-neck shirt at black pants. Suot din ito ang office glasses nito. Inalapag ni Shelo ang paper bag sa sofa. Anong kailangan kong gawin? Come here. Nag-aalinlangan naman ay sumunod agad si Shelo. Ano? Massage me. Utos ito sa kanya at tinuro ang balikat niya. Be gentle ha. Paalala pa ni Leo. Nakahinga naman ng maluwag si Shelo. Akala niya kung ano nang gagawin niya. Akmang pupunta na sanay siya sa likuran ni Leo nang pigilan siya nito. Sit here. Umatras ito at pinakitang kandungan niya. Umawang naman ang labi ni Shelo. Ha? Bakit dyan pa? Sa gusto ko eh. Sagot ni Leo. Nanatili ang mata sa computer. Upo. Utos ulit nito. Nagpakawala ng marahas sa buntong hininga si Shelo at marahan na umupo sa kandungan ni Leo. Nakaharap siya dito habang nakatingin pa rin si Leo sa computer. Marahan itong ipinatong ang baba sa balikat ni Shelo at pinagpatuloy ang pagtatrabaho. Nang mapansin ni Shelo na wala lang talaga kay Leo ang ginagawa, ay sinimulan niyang masahihin ang balikat ito. Para silang ewan sa totoo lang para kay Shelo. Nakaharap sila sa isa't isa, nasa magkabilang gilid ng upuan ang binti ni Shelo. Habang nakapatong ang baba ni Leo sa balikat niya, tuloy ay hindi niya kita ang mukha nito. Tuloy-tuloy lang siya sa pagmamasahe nito nang maya-maya ay maramdaman niya ang mainit na palad dito na humahaplos sa gilid ng bewang niya at babalik sa pagtitipa ng computer. Paulit-ulit ginawa ni Leo yon. Pakiramdam ni Shelo ay namumula na siya at nagiinit siya. Okay na ba? Kabado niyang tanong. Mariin siya napapikit at naitikom ang bibig nang pisilin ni Leo ang bewang niya. Ano ba? Pasalamat ka nga hindi ang dibdib mong ginagawa kong stress ball eh. Seryosong sabi nito. Hindi makapaniwala si Shelo sa sinabi nito. Pakiramdam niya tuloy ay nakikipaglokohan lamang siya sa binata. Ano pa bang gusto mo? Sumayaw ka. Utos si Leo. Aalis sana si Shelo sa kandungan nito para gawin ang gusto nito nang bigla siyang pigilan nito. Saan ka pupunta? Sasayaw. Diyan ka sumayaw. Ha? Dance on my lap. Seryosong utos ito at tinitigan siya. Give me some interesting dance. Stress ako. Gusto kong mawala yung stress ko. Gustong magmura ni Shelo sa Ines. Hindi niya maintindihan si Leo kung bakit siyang ginagawa nitong stress reliever. Dikit-dikit na nga ang katawan nila. Damang-dama niya ang malaking pala dito na walang sawang pinipisilan tagiliran niya. Pati ang pag-amoy-amoy nito sa leeg niya ngayon ay pinapasayaw naman siya nito sa kandungan niya. Hindi niya talaga maintindihan ang gustong gawin ni Leo sa kanya. Kahit Ines ay sinunod ni Shelo si Leo. Marahang inihilig ni Leo ang katawan sa sandalan ng upuan at pinanood na gumiling-giling si Shelo sa kandungan niya. Marahan. Mapang-akit ang mga galaw nito. Mariing nakagat ni Leo ang pang-ibabang labi. Kakaibang init ang nararamdaman ni Shelo ng gawin yon. Hiyang-hiya siya na matapos sayawan si Leo. Inis pa siya dahil pagkatapos niyang gawin yon, iniwan siya nito basta sa opisina nito. Nagpunta si Leo sa kwarto nito. Baliw ba siya? Pikon na sabi ni Shelo. Naitikom niyang binti niya. Pakiramdam niya ay hiyang-hiya mga yon. Wala naman silang ginawa na iba ni Leo, pero lambot na siya. Tuloy kinakabahan siya. Natapos ang gabing yon na hindi na nagpakita si Leo sa kanya, kaya umuwi na siya. Nang makauwi siya ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Leo. Umirap muna siya bago sinagot yon. Oh, bakit? Magdala ka ng pamalit bukas. Dito ka matutulog. Susunduin kita sa apartment mo. Dire-diretso nitong sabi. Kahit ano na lang ang suotin mo, aalis din naman. Yun lang ang huling sinabi ni Leo at pinatay ang tawag.
Takang-taka si Cielo sa huling sinabi ni Leo, pero dahil inaantok na siya, ay pinagwalang bahala na lamang niya yun. Tuloy kinabukasan ay lutang si Cielo habang nagtatrabaho dahil hindi siya nakatulog ng maayos kakaisip sa gagawin nila ni Leo sa gabi. Napansin tuloy siya ng mga magulang ni Leo. "Are you sure okay ka lang, iha?" Nag-aalalang tanong ni Ina sa kanya. "Ayaw mo talagang magpadala sa ospital?" Okay lang po ako," sagot ni Cielo. Hiyang-hiya siya. Lumaga pa kasi siya sa hagdan kanina sa sobrang pagkalutang niya. Pasa ang dalawang tuhod niya, habang paga naman ang braso niya. Hindi na naman po masakit. Pagsisinungaling niya pa. "May problema ka ba, iha?" Seryosong tanong ng Gina. "Kanina ka pa parang wala sa sarili." Mabilis umiling si Cielo. Ngumiti siya ng malaki at umupo ng maayos. "Okay lang po talaga ako. Napuyat lang po ako kagabi kakanood ng mga palabas." Dahilan niya at tumayo na. Babalik na po ako sa trabaho. Kailangan pa po ni Manang ng tulong ko." Wala na namang nagawa si Ina kay Cielo. Mabilis bumalik si Cielo sa kusina. Ganoon na lang ang gulat niya nang makita si Leo doon na umiinom ng kape. Gulat na gulat siya. Alam niyang hindi madala si Leo sa mansyon. Hindi nga alam na nandito pala ito. "Sir, nandito ka po pala." Mahinahon niyang bati at nginitian ito. "May kailangan po ba kayo?" "Aalis din ako," sabi ni Leo. Tumango naman si Cielo. Nakahinga siya na maluwag. "Here." Kumunot ang noo ni Cielo nang iabot ni Leo yung isang itim na paper bag. "Yan ang susuotin mo mamaya. Don't forget to bring extra clothes. Bukas ang uwi natin." Bili nito at lumabas ng kitchen. Umawang naman ang labi ni Cielo. Hindi niya tuloy alam ang gagawin niya. Mas kinabahan at nagtuliro tuloy siya. Maaga niyang tinapos ang trabaho at umuwi sa apartment niya. Naligo siya at nag-ayos ng sarili. Kanina pa niyang pinagmamasdan ng sarili sa harap ng salamin. Halter yellow dress ang pinasuot sa kanya ni Leo. May sandals din na kasama yon. Hindi niya tuloy makuha kung pasaan sila. Nang may malakas sa bumusina mula sa labas, ay dali-daling lumabas si Cielo ng bahay. Nagmasid pa siya sa paligid bago sumakay sa kotse ni Leo. "Pasan ba tayo?" "We are going to attend a cruise ship party." Simpleng sabi nito. "Birthday ng kaibigan ko. I need a date there." Seryosong sabi nito at pinagmasdan ng kabuuan niya. "See, tugma lang sa yung suot mo." "Oo nga." Pagsang-ayon ni Cielo. "Paano mo nahulaan yung size ko?" "Nasukat ko kagabi." Sagot ni Leo. Blue summer polo ang suot ito. Bukas ang butones noon habang nakasuot ito ng white sando sa loob. "You need to behave there, okay?" "Oo na, hindi na naman ako bata," sabi ni Cielo. "Tsaka bakit kasama pa ako?" "Need ko nga ng date." Bakit nga ako?" Bakit hindi ikaw?" Natahimik si Cielo. Hindi na siya sumagot. Hindi na rin naman nagsalita si Leo at nagmaneho na ito. Halos 1 oras din ang biyahe nila. 8:00 na ng gabi nang makarating sila sa tabing dagat. Agad nakita ni Cielo ang malaking yate. Alam niya agad na mahal ang renta doon. Sigurado rin niya na mayayaman ang taong naroroon. Hindi niya talaga magets bakit siya pa yung sinama ni Leo. Sigurado si Cielo na maraming magaganda at mayayamang babae ang willing sumama kay Leo. Nang sumampa sa yate ay inalalayan siya ni Leo. Hawak nitong kamay niya. Kinakabahan siya lalo pat first time lang ni Cielong sumakay sa ganito. "Huwag kang pupunta sa kung saan ah." Bulong ni Leo sa kanya. Tumango naman si Cielo dahil wala rin naman siyang ibang pupuntahan. Humawak si Leo sa bewang niya. Napakapit din naman si Cielo nang magsimulang umandar at gumalaw ang yate. "Leo!" Dinig ni Cielo na sigaw ng lalaki. Kundi siya nagkakamali ay si Rio ito, ang lalaking kasama nila sa bar. Laking pasalamat ni Cielo na hindi siya nakilala nito. "Buti naman nakapunta ka. Ikaw pa ba?" sabi ni Leo. "Where's your girlfriend?" "Sleeping. Ayaw makipag-socialize." Sagot ni Rio at nalipat kay Cielo ang tingin. "Oh, you have a date? Akala ko ba kayo nung dancer?" Tanong ni Rio at tumawa. Nanlaki ang mga mata ni Cielo at agad na kinabahan. Wala yon." Tanggi ni Leo. "By the way, this is Cielo, my date."
Pakilala ni Leo sa kanya. Ngumiti si Cielo kay Rio at nakipagkamay. Hi, bati ni Cielo. Nice meeting you. Nice girl ha. Puri pa ni Rio. Akala ko seryoso ko na ron sa dancer. Sabi pa nito. Hindi alam ni Cielong biro na yun o ano. Wala rin naman siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ay hindi siya nakilala ni Rio. Pasok na kayo, may foods and drinks na nandoon. Hinahanap ka rin ng tropa, Leo. Sabi ni Rio at umalis na sa harapan nila. Anong pinagsasasabi nun? Huwag mo nalang pansinin. Sabi ni Leo. Gutom ka na ba? Tanong nito at hinawakan niya sa braso. Napangiwi naman si Cielo sa sakit nang mahawakan ni Leo ang paganyang braso. Kumunot ang noon nito dahil doon. Why? Wala. Tanggi ni Cielo ngunit tinignan ni Leo ang braso niya. Paga lang yan. Paga? Paano ka nagkapasa sa braso? Wala pa naman akong ginagawa sa'yo. Inis na tanong ni Leo at pinagmasdan ang braso niya. Bumaba pang tingin ito sa tuhod niyang may tapal. Don't tell me, May. Paga rin dyan. Pasa naman. Sagot ni Cielo. Napakamot siya ng ulo. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Nahulog ako sa hagdan kanina eh. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Inis na bulyaw ni Leo sa kanya. E di sana hindi na kita sinama. Hayaan mo na, sabi ni Cielo. Para pasalang, nasaktan ka. Sigaw pa ni Leo na siyang ikinatahimik niya. Hiyang-hiya niyang nilingon ang napaharap sa kanila. Nakakainis ka naman. Oy, di ko naman sinasadya. Paliwanag ni Cielo at humawak sa braso ni Leo. Huwag ka nang magalit, hindi naman ikaw yung nasaktan eh. Hindi pinansin ni Leo ang sinabi niya. Inis nang ngumisi ito. Hindi tuloy alam ni Cielo ang gagawin niya. Tuloy na isip niya, nahihiya si Leo dahil sa pasa niya. Baka ayaw siya nitong kasama ngayon dahil mukha siyang nabugbog. Gusto mo sa isang tabi na lang ako? Tanong ni Cielo. Mas kumunot ang noon ni Leo. Sorry, hindi ko naman alam na mahalata pa pala sa balat ko. Pangit palang tignan ng balat ko. Sorry, nakakahiya. What are you talking about? Nakakahiya naman talaga na ang date mo puro. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pigil ang sigaw ni Leo. Inis talaga ito. Ibig kong sabihin, nasaktan ka pala hindi ka nagsasabi. Paano kapag lumala pa yung mga pasa mo? Seryosong tanong nito. Nalagyan mo na ba ng ointment? Nag-aalala nitong tanong pa. Nahihiyang umiling si Cielo. Pinanood niyang hinubad ni Leo ang suot na polo shirt at sinuot sa kanya. Natakpan noon ang paga ng braso niya. Kumain na muna tayo. Alam kong gutom ka na. Yaya nito at hinawakan siya sa kamay. Tsaka marahan ng inaya papasok. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Cielo. Hindi niya maitatanggi ngunit na-touch siya sa concern na meron si Leo sa kanya. Kahit matagal na niya na kasing kilala ito, ay masungit na laging galit lang ang pagkakakilala niya dito. Sa tatlong anak ng amo niya, si Leo yung pinakamailap sa magkakapatid. Hindi niya akalain na may ganitong side pala si Leo. Tuloy nakangiti si Cielo habang kumakain. Manghang-mangha pa siya dahil bago sa kanya mga pagkain. Lahat ng yun ay pinatikim ni Leo sa kanya. Hinayaan lang siya nitong mabusog. Tuwan-tuwa pa siya sa kakainom ng cocktail. May alcohol pa rin yan, baka malasing ka. Babala ni Leo sa kanya. Nasa upper deck sila ng yate. May pool doon at doon nagpa-party ang mga tao. Kanina pa silang nakakita ng mga naglalangoy, nagsasayaw at naghahalikan. Iba't ibang ginagawa pero hindi siya iniiwan ni Leo. Nakapulupot ang braso nito sa bewang niya. Hinayaan naman yun ni Cielo. Mas nag-e-enjoy siya sa party at iniinom. Nakailang baso na siya at nararamdaman na rin kahit na papaano ni Cielo ang tama ng alak noon dahil hindi naman siya pala inom. Inihilig ni Cielo ang ulo sa dibdib ni Leo. Tama nakakainom. Suway sa kanya ni Leo. Minsan lang eh. Katwiran ni Cielo at ngumuso. Ganoon na lang panlalaki ng mga mata niya nang bigla siyang halikan ni Leo sa labi. Hoy! Ngumisi si Leo. Tinikman ko lang yung cocktail. Dahilan nito, napanguso si Cielo at nagbaba ng tingin. Nanatili sila sa ganoong pwesto nang may lumapit sa kanilang biglang mga babae. May nakabikini ang mga ito. Kitang-kitang magagandang hubog ng katawan at malalaking dibdib ng mga ito. Napalingon si Cielo kay Leo, ngunit nasa kanyang paningin ito.
Gaganda nila oh, sabi pa ni Shelo. So, pwede mag-swimsuit? Kumunot na noon ni Leo. No. Eh, party naman to tapos bahal mag-swimsuit. Halos nakahubad na nga yung iba eh. Kung magubad ka sa kwarto tayo. Sabi ni Leo at masama siyang tinignan. Lumapit ito sa tainga niya at bumulong doon. Gusto ko, ako lang yung makakakita. Dalakin lang ang lahat ng yan. Mapang-akit na bulong nito. Parang binuhusan naman ng malamig na tubig si Shelo sa katawan. Lalo pa ng kagatin bahagya ni Leo ang tainga niya. Mabilis silagok ni Shelo ang cocktail at kumuha ng bago. Mababaliw yata siya dahil kay Leo. Hindi talaga alam ni Shelo kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Gusto lang naman niya ng pera. Pero ngayon, nakakulong siya para kay Leo lamang. Maya-maya lang ay lasing na talaga si Shelo. Nakainom din naman si Leo pero hindi siya lasing. Sobrang katulad ni Shelo. Kung ano-ano nang sinasabi ni Shelo, kung kaya't binuhat na ito ni Leo papunta sa kwarto nilang dalawa. Pogi ka pala no? Lasing na sabi ni Shelo kay Leo nang iupo siya nito sa gilid ng kama. Marahan na inalis si Leo ang suot niyang sandals, tsaka siya iniga. May gagawin ba tayo? Ano bang gagawin? Wala kang gagawin sa akin? Nanlalaki ang mga mata na tanong ni Shelo kay Leo. Bahagyang natawa si Leo dahil doon. Why? Malungkot na tanong ni Shelo, ngumuso ito. Dahil siguro, hindi mo talaga ako type no. Pinagtitripan mo ko, gusto mo akong pahirapan kaya binablackmail mo ko. Sambit ni Shelo. Napakurap-kurap si Leo. Sumasakit ang ulo niya dahil sa dalaga. Lasing na nga siya at may tama ng alak, nasakit pang ulo niya dahil sa mga pinagsasasabi ni Shelo sa kanya. What are you talking about? Hoy, alam mo ba pinag-aagawan ako sa bar? Ang daming may gustong i-table ako, i-take home kaso ayoko. Tapos sa'yo, pumayag ako. Ayaw mo naman pala. Hindi alam ni Shelo sa kanyang sarili bakit inis na inis siya. Pakiramdam niya kasi ay ayaw ni Leo sa kanya, na pinagtitripan lang siya nito bilang babae. Willing naman si Shelong gawin ang gusto ni Leo lalo na sa kama. Hindi niya maintindihan parang pagdating kay Leo, handa siyang gawin at ibigay ang lahat. Lalo na may usapan silang trabaho niya ito. Natatakot din si Shelo na baka ibuking siya ni Leo kapag wala na itong mahita sa kanya. Ano bang gusto mo? Inis na tinignan ni Shelo si Leo. Umiikot ng paningin niya ngunit nagawa niya pang iduro ito. Ikaw, akala ko ba may mangyayari sa atin? Pinagdala mo pa ako ng damit. Nagulat naman si Leo sa narinig. Umawang ang kanyang labi at hindi napigilan ng sariling mata. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Marahan siyang naupo sa tabi ni Shelo at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. You want to do it with me? Tumango si Shelo. Wala na talaga siyang kontrol sa kanyang sarili. Ilang araw niyang in-overthink ang bagay na yon, tapos ganito mangyayari. Sabi mo, sa'yo ako magtatrabaho sa gabi. Nag-ready ako in case na gusto mong gawin yung naisip ko. At least, sa'yo ako magiging Hey! Suway ni Leo at inis na ngumisi. Hindi ka ganun, okay? Ganun na rin yun. Katwira ni Shelo. Kung di mo gagawin, baka sa iba ko gawin. Sigaw niya pa. Nag-init naman agad ang ulo ni Leo sa narinig. Ang isipin pa lamang ni Leo na sumasayaw sa iba si Shelo ay irita na agad ang nararamdaman niya. Ang may ikama pa kaya ito. Nag-iinit talaga ang ulo niya. Balita ko kasi malaki ang bayad kapag gusto ng lalaki. Hindi natapos si Shelon sasabihin nang mabilis siyang halikan ni Leo. Mariin ang pagkakahawak nito sa panga niya, dahilan upang maibukan niyang bibig niya. Agad na nasahan ni Shelo ang matapang na alak na ininom ni Leo kanina. Ngunit kahit anong tapang noon, ay tila nagiging malinamnam ang lasa noon habang hinahalikan siya ng mariin ni Leo. Ninamnam nito ang labi niya na parabang napakasarap na mga yon. Bumaba ang palad ni Leo papunta sa dibdib hanggang sa tumigil iyon sa bewang ni Shelo. Mariin at gigil na pinisilyo ni Leo habang hindi itinitigil ang halikan nilang dalawa. Marahan na inihiga ng binata si Shelo at tuluyan ng pumaibabaw sa dalaga. Hinihingal na humiwalay si Leo sa labi ni Shelo
Kitang-kita niya na kinapos ng hininga si Shelo. Hinahapo ito habang hindi na alis ang tingin sa kanya. Lasing na ito at nagiinit ang katawan nilang dalawa. Ito ang gusto mo? Tanong ni Leo kay Shelo. Wala sa sariling tumango-tango si Shelo na parang bata. Ngayon niya lang naramdaman ng kakaibang tensyon at init na nararamdaman niya. Marahang lumapad ang palad ni Shelo sa matipunong dibdib ni Leo at pinagapang ang kamay doon. Okay, simpleng sabi ni Leo at muling siniil nang mapupusok na halik si Shelo. Wala nang pakailam si Shelo. Tuluyan na siyang nagpalamon sa mapusok, mainit at kakaibang pakiramdam na nararamdaman niya dahil kay Leo. Impit ang mga sigaw at daing niya habang inaangkin siya nito. Hindi siya makapaniwala ng matagal niyang iniingatan at iniiwasan ay mauuwi rin pala sa ganoon. At talaga sa anak ng amo niya pa, maibibigay yun. Tulala si Shelo ng magising kinabukasan. Hindi siya makapaniwala na nagawa nila ang bagay na yun kagabi. Alam ni Shelo na nadala ng alak, kaya niya naisuko kagabi ang lahat. Ngunit may parte sa kanya na sinasabi na ginusto niya rin talaga ang nangyari sa kanila ni Leo. Marahan niyang nilingon si Leo. Tulog na tulog ito sa tabi niya. Nakadapa habang nakayapos ang isang braso sa bewang niya. Parehas silang walang saplot at tanging kumot ang nakabalot sa kanila. Sa totoo lang, hindi alam ni Shelo ang gagawin niya. Gulat pa rin siya. Alam niyang gagawin niya lahat ng gusto ni Leo. Ngunit alam niya nang nangyari sa kanila kagabi ay siyang may gusto. Napapuntong hininga si Shelo lalo na nang sumiksik lalo si Leo sa kanya. Natigilan pa siya nang maramdaman ang labi nitong humahalik sa leeg niya. Kakaibang kiliti ang binigay noon sa katawan niya. Leo. Tawag niya dito at bahagyang tinulak ito. Gulat pa rin kasi talaga siya. Hindi ba tayo uuwi na? Tanong niya. Sigurado rin kasi si Shelo na hinahanap niya siya ng mga magulang ni Leo. Lalo pa hindi ugali ni Shelo ang umabsent ng walang paalam sa trabaho. You can walk. Tanong ni Leo. Pinakiramdaman ni Shelo ang pagkababae niya. Mahapdi nga iyon at masakit. Sorry, nanggigil ako kagabi. Hindi pinansin ni Shelo yon. Uwi na tayo. Yaya niya, hiyang-hiya siya. Gusto muna ni Shelo makapag-isip at mapag-isa. Hindi siya makapaniwala na sa kanilang dalawa, siya pa yung nagyaya. Lasing man si Shelo, ngunit tanda niyang lahat. May kung anong kaba at takot siyang naramdaman. Kaba na hindi niya maipaliwanag. Takot na masaktan dahil ayaw niyang mahulog ang nararamdaman para kay Leo. 3 araw ang lumipas at 3 araw na hindi nagparamdam si Shelo kay Leo. Hindi rin naman siya pinapunta dito sa kondo. Hindi rin siya hinahanap nito. Mas maayos na rin kay Shelo yun para mas makapag-isip siya ng maayos. Sobrang yaman pala ng amo mo, hindi ka nagsabi. Sabi ni Sarah, nasa loob sila ng kusina ng mansyon. Binisita siya nito. Nagulat pa si Shelo dahil doon. Buti na lang mabait ang mga amo niya at pinayagan itong tumuloy. Looking for katulong ba sila? Baka pwede ako, ayoko na sa bar eh. Tanong ko. Sabi na lamang ni Shelo at nilapag ang juice sa kaibigan. May itatanong ako sa'yo. Ano yon? Tanong ni Sarah. Uminom ito sa juice na inabot niya. Kaya nga ako nagpunta rito. Ilang araw ko nang hindi nasagot sa text at tawag ko. Siyempre, kaibigan mo pa rin ako. Concern lang naman ako sa'yo eh. Seryoso nitong sabi. Ano bang problema? Tingin mo, anong magandang gawin ko? Trabaho lang kasi dapat lahat. Pero nahuhulog na ako sa kanya eh. Natatakot ako lalo na alam ko naman kung ano lang yung gusto niya sa akin. Malungkot na kwento ni Shelo. Hindi niya mapigilan ang nararamdaman niya. Nahulog na siya ng tuluyan kay Leo. At ngayon, hindi na niya alam ang gagawin niya. Lalo na may kasunduan silang dalawa ni Leo na trabaho niya lamang yon at stress reliever lamang siya ng binata. Kumunot ang noon ni Sarah. Anong ibig mo sabihin? Bumuntong hininga si Shelo. Ay, tanda mo yung huling customer ko. Siya yung dahilan bakit ako nag-resign. Pag-amin niya. Anak siya ng amo ko dito. Ayoko malaman na magulang niyang ganoon kong klaseng trabaho kaya pumayag ako sa gusto niya na sa kanya ako magtatrabaho. Nagawa na namin halos lahat. Pati yung bagay na hindi ko ginagawa sa dati kong trabaho nagawa namin.
Sabi niya, stress reliever lang daw niya at trabaho lang lahat pero kasi nahuhulog na ako eh. Mahal ko na yung tao. Madamdamin na sabi ni Shelo. Napahila mo siya sa sariling mukha. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang ang sakit na eh. Ang martir ko naman kung hahayaan ko pa rin yung mga nangyayari sa amin habang malalim na yung nararamdaman ko sa kanya. Dah, hindi maituloy ni Sarang sasabihin. Gulat ito sa sinabi ni Shelo. Naging exclusive ka para sa isang lalaki? Tumango naman si Shelo. Oo, malaki naman kasi yung bayad tsaka halos ang ina't ama na kasi ni Leo yung nagpalaki sa akin. Lalo nang mamatay si mama. Kaya takot at takot ako na malaman nilang naging trabaho ko sa bar. Kaya pumayag ako sa kasunduan namin ni Leo. Hindi ko naman alam na mahuhulog ako sa kanya eh. Leo? Leo Galvez? Kapatid ni Leon Galvez? Sigaw na tanong ni Sarah. Napakunot ang noo ni Shelo tsaka tumango. Bakit ngayon mo na sinabi? Bakit ba? Takan tanong niya. Oo, pero si Leo lang yung nandito. Si Leon ay nasa ibang bansa, sa isang taon pang uwi. Sabi ni Shelo. Anong meron? Kilala ko yung kapatid niyan. Crush ko yun eh. Yung sikat na model yun eh. Sabi ni Sarah. Di tapusin mo anong ugnayan meron kayo. Paano? Anong paano? Kumunot ang noo ni Sarah. Tapusin mo. Mag-resign ka, mag-ready ka lang sa posibilidad mangyari. Kaysa naman ipagpatuloy mo yan, mas masasaktan ka at lalo na nagpapagamit ka. Seryosong sabi ni Sarah. Napabuntong hininga si Shelo. Mukhang wala na talaga siyang choice. Ayaw na rin niyang magstay sa setup na meron sila. Tama rin si Sarah, lalo lang siyang masasaktan kung nagkataon. Nag-usap lang silang dalawang magkaibigan hanggang sa nagpaalam si Sarah at umuwi na rin ito. Maggagabi na at mag-isa lang sa kusina si Shelo. Naghahanda ng hapunan ng amo niya. Wala si Manang dahil may sakit ito habang ang ibang kasambahay may ginagawang iba. Ganoon na lang ang gulat ni Shelo nang yumakap mula sa likuran niya. Alam niya agad na si Leo iyon. 3 araw silang hindi nagkita. Aminado siyang namiss niyang amoy at presensya nito, ngunit kailangan ng limitahan ni Shelo ang namamagitan sa kanila. Lalo pa nagpasya na ni Shelo na mag-resign at tapusin ang anumang ugnayan nila ni Leo. Wala na siyang pakialam kung madismaya ang magulang ni Leo sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay huwag nang masaktan sa binata. Leo, ano ba? Reklamo ni Shelo nang halikan siya nito sa pisngi. Mabilis inalis si Shelo ang pagkakayakap sa kanya ni Leo. Ramdam niya ang gulat at pagtataka ng binata. Makita tayo ng magulang mo eh. So what? Umirap si Shelo. Tumigil ka nga. Inis niyan sabi. Are you mad? Malumbay na tanong ni Leo. Galit ka ba dahil ilang araw kong hindi nagparamdam? I'm sorry, okay? May nasikaso. Wala akong pakialam, sir. Mariin na sabi ni Shelo at tinignan si Leo. Pwede ba tayo mag-usap mamaya? Pagkatapos ng hapunan nyo, may trabaho pa kasi akong gagawin ngayon. Shelo, ano ba nangyayari? Bakit bigla ka? Hindi natapos si Leon sasabihin nang bumukas ang pintuan ng kusina at pumasok ang ina nito. Mama. Kumunot ang noo ni Ina nang makitang anak sa kusina. What are you doing here, son? May nirequest lang po akong pagkain sa kay Shelo. Okay po sir, lulutuin ko po. Anya pa at humarap kay Ina. May iutos pa kayo, ma'am? Umiling si Ina. Nothing, Iha. Hinahanap ko lang talaga si Leo dahil sabi ni Manong ay umuwi raw ito. Nagulat lang ako na nasa kusina agad siya. Halata pa rin ang pagtataka sa mukha ni Ina. Son, hinahanap ka ng daddy mo. May i-discuss daw siya sa'yo. Okay. Malamig na sagot ni Leo sa ina. Ayaw pa sana nitong umalis ngunit wala na itong nagawa. Nakahinga naman ng maluwag si Shelo na makaalis ito. Kinakabahan siya sa gagawin niya mamaya pero iyon ang tingin niyang tama para maging ligtas ang puso niya na magiging sawi. Mabilis na patayo si Shelo nang makita si Leo na lumabas ng back door. Dali-dali niya itong hinila papunta sa gilid ng garden sa hindi abot ng CCTV camera. Seriously, dito tayo mag-uusap? Umirap si Shelo at kinuha ang papel na sinulat niya kanina. Inabot niya kay Leo yon. Nung unay parang magdadalawang isip pa si Leo kung tatanggapin niya yon, ngunit pinilitan ni Shelo ito.
Para saan to? Takang tanong ni Leo. Resignation letter ko. What? Huminga ng malalim si Cielo. Ayoko na magtrabaho sa'yo. Panimula niya. Bahala ka sa gusto mong gawin o sabihin. Sabihin mo totoo sa magulang mo, wala akong pakialam. Basta ayoko na ng setup nating dalawa. Kung gusto mo rin, ibabalik ko yung mga perang naiba. Cielo, ano ba nangyayari? Seryosong tanong ni Leo. Lumambing ang boses ito. Hinawakan ni Leo yung dalawang palad ng dalaga. Baby, what happened? Bakit ba nagkakaganito ka? Galit ka ba? May nagawa ba ako? Tell me please. Marahas na nagpakawala ng hininga si Cielo. Nag-iwas siya ng tingin kay Leo nang makitang halo-halong emosyon sa mga mata nito. Wala, ayoko na. Nakakapagod pala yung ganito. Sabi na lamang niya. Mas maganda matapos na. Nakakapagod, Leo. Sasamahan kita. Ako mismong aamin sa mga magulang mo na matapos. Anong aaminin mo, Cielo? Sabay na tigilan ng dalawa nang magsalita biglang ina ni Leo. Hindi alam ni Cielo na nakita pala sila nito. Both of you, tell me honestly, ilang araw na ako nagtataka. Ano ba nangyayari sa inyo? Kunot noon na tanong nito. Mama, nag-uusap pa kami. Seryosong sabi ni Leo at humarang sa harap ni Cielo. Ngunit ayaw na ni Cielo magsinungaling pa. Pakiramdam niya mas dumarami ang kasalanan niya kung ipagpapatuloy niyang paggawa ng mga kasinungalingan. Umuna siya at humarap sa ina ni Leo. Hindi pa niya nasasabi ay nahihiya ni siya. May sasabihin po ako sa inyo. Kabadong sabi ni Cielo. Kinuha niyang isang papel na ginawa niya kanina at inabot yon kay Ina. Takang kinuha naman ni Ina yon. Magre-resign na po ako. What? Bakit, iha? Gulong-gulo na tanong ni Ina. Hindi siya makapaniwala. Ano ba nangyayari? Pasensya na po kayo. Aaminin ko na po sa inyong totoo. Ang totoo po kasi. Mama, girlfriend ko po si Cielo. Singit ni Leo dahilan upang matigilan ng ina niya pati si Cielo. We are currently having a fight. Kausapin ka namin mamaya. I know marami kang tanong, Mama. Pero kailangan ko munang kausapin ang girlfriend ko. Seryosong sabi ni Leo at hinawakan ng kamay ni Cielo. Hinila ito paalis sa garden. Dahil gulat pa rin si Cielo at hindi makapaniwala, ay parang wala siya sa sariling sumama ng kusa kay Leo. Dinala siya nito sa kwarto nito. Agad siyang inupo ni Leo sa gilid ng kama at masama siyang tinignan. Bakit ba sinabi yon? Sigaw agad ni Cielo nang makabawi siya. Ano na lang iisipin ng magulang mo? Kailan mo pa ako naging girlfriend, Leo? We need to talk. Galita sabi ni Leo, napairap si Cielo. Nag-uusap na tayo. Huwag kang pilosopo. Halatang ubos na rin ang pasensya ni Leo kay Cielo. What happened? Bakit ka nagkakaganyan? Ang ayos naman nung huli tayo nagkita. May nangyari pa nga sa atin, may nangyari na nga. Hindi pa nga enough yun. Nakuha mo ng pagkababae ko, hindi ba dapat tapos na to? Gigil na sigaw ni Cielo. Napakagulo mo. Sabi mo trabaho mo lang lahat tapos ngayon, tinatapos ko, ikiklaim mo na girlfriend mo ko? Ano ba talagang gusto mo sa akin, ha? Ikaw, sigaw ni Cielo. Ikaw ang gusto ko. Gusto kita, gustong gusto kita. Nung nalaman ko na sa bar ka nagtatrabaho, na inis agad ako. Kaya gusto ko akin ka lang. Kaya kung kailangan na i-blackmail pa kita, gagawin ko. Akala ko nagiging maayos sa tayo tapos ngayong aayaw ka. Aalis, iiwas. Para saan? If you think katawan mo lang habol ko, sana hindi na kita pinagbigyan ng gabing yun. Halos maubos ang hininga ni Leo sa dami ng sinabi niya. May halong inis, galit at gigil ang bawat salitang binitiwan niya. Umawang ang labi ni Cielo sa gulat. Hindi niya inaasahan yun. Agad siyang napatras nang tumuo ng dalawang braso ni Leo sa gilid niya. Akmang magsasalita sana siya nang mabilis itong sinakop ang labi niya nang walang kahirap-hirap. Siniil ni Leo ng mariin at mapusok ang labi ni Cielo. Gigil na gigil ang paghalik niya sa labi nito. Nang walang maramdaman na pagtutol mula kay Cielo, ay mas nilaliman niyang mga halik. Kinagat at ninamnam niya ang labi at dila nito. Hindi ka alis, okay? Sabi ni Leo nang humiwalay ito sa labi ni Cielo. Hinihingal naman si Cielo at naghahabol ng hininga. Marahang hinawakan ni Leo yung pisngi nito at hinaplos yun. You are my girlfriend and I am your boyfriend. Nasasabihin natin kila mami, wala akong pakialam sa naging sekreto o trabaho mo mahalaga sa akin. Akin ka.
Alam ko mahal mo rin ako, Shelo. Sa paraan pa lang ng pagtanggap at pagtugon mo sa mga halik ko. Sigurado akong mahal mo ko. Nakangising sabi ni Leo. Hindi na nanlaban pa si Shelo. Bukong-buko na siya. Talo na siya. Wala na rin naman laban kung magsinungaling pa siya. Sarili niya lang ang pahihirapan niya. Bakit ka magre-resign? Kung ayaw mo na sa setup natin, just tell me. Seryosong sabi ni Leo at naupo sa tabi ni Shelo. Pati dito sa bahay, bakit ka alis? Nakapag-ipon na ako. Gusto ko mag-aral at maghanap ng part-time tuwing gabi. Sabi ni Shelo. Gusto na niyang ituloy ang pangarap niya. Ayoko namang umasa pa sa magulang mo. Kaya gusto ko maghanap ng ibang trabaho habang nag-aaral. Pwede ka sa kondo ko tumira para bawas expenses. Suwestyon ni Leo. Hinawakan itong kamay niya at pinisil yun. I'm your partner now. You can have me anytime. Pag-iisipan ko, sabi ni Shelo. Pero kailangan muna nating magpaliwanag sa magulang mo. Sigurado ako nagulat si Ma'am Ina kanina. Yeah, hindi niya inaasahan yun. Besides, I don't do girlfriend. Tumango si Shelo. Alam niya yung tungkol kay Leo, kaya nagulat siya nang ipakilala siya nitong girlfriend kanina. Nagayos muna silang dalawa bago nagpa siyang bumaba. Pagbaba nila ay naaabutan agad nila ang magulang ni Leo sa living room. Nakangiti ang ama ni Leo sa kanya habang mukhang malalim naman ang iniisip ng ina nito sa ina. Kinabahan tuloy si Shelo. Ma'am, sit. Utos ng ina ni Leo. Agad silang naupong dalawa sa kaharap na sofa. Chill na chill lamang ang ama ni Leo na nakayakap sa asawa, habang ang asawa nito ay istriktong tingin sa kanila. Now, kindly explain what's happening here. Ma'am, we are dating. Si Leon sumagot. Totoo ba yun, iha? Paninigurado pa ng ina ni Leo kay Shelo. Tumango naman si Shelo. Pasensya na po. Anak, iha, hindi ako galit ha? Sabi ni ina, bumuntong hininga ito. Nagulat lang ako. Akala ko wala nang balak magnobya tong panganay ko na puro trabaho na lang ang inatupag tapos malalaman ko kayo pala. Tungkol po pala sa pag-alis ko sa trabaho, panimula ni Shelo. Kaya po ako aalis dahil mag-aaral po ulit ako ng kolehiyo. Gusto ko po sana mag-aral sa umaga habang magtatrabaho naman po ako sa gabi. Gusto ko po sumubok ng ibang bagay. Paliwanag ni Shelo. Naramdaman naman niyang yumakap sa bewang niya si Leo. Malaki po naging tulong niyo sa akin, Ma'am Ina. Tinuring niyo po ako na parang pamilya. Malaki pong pasasalamat ko sa inyo. Sana hayaan niyo po ako sa bala ko. Sana, nakikiusap niyan sabi. Ngumpiti naman ang malaki si Ina. Of course, iha. Masaya siya para kay Shelo. Stop calling me ma'am. Dahil girlfriend ka ng anak ko, you can call me tita. Utas ito. Tumango naman si Shelo. Akala ko si Leon dahilan kaya ka aalis sa trabaho mo. Ah, hindi po. Depensa agad ni Shelo. May hindi lang po talaga kami pagkakaunawaan kanina. Maganda naman at nag-open kayo sa akin. Nakangiting sabi ng ama ni Leo. Iha, alam kong malaki ang utang na loob mo sa amin, pero huwag na sanang isipin na obligado mo kami. Masaya akong mag-aaral ka ulit. Anong kurso palang nais mo ha? Tourism po, sagot ni Shelo. Pinsil siya ni Leo sa tagiliran, kaya napalingon siya dito. Bakit? Tourism? Kunot noon tanong ni Leo. Why is that, baby? Bata pa lang pangarap ko na yon. Gusto rin ni mama yon para sa akin. Gusto ko talaga makalipat sa iba't ibang bansa. Paliwanag ni Shelo. Ayaw mo ba? Mabilis umiling si Leo sa kanya at nginitaan siya. Halos 5 taon din ang tanda ni Leo kay Shelo. Mag-23 pa lamang si Shelo, habang 28 na si Leo. No, I supported what you want, okay? O sige, iha, pagbutihin mo ha? Ngiting-ngiti na sabi ng ina ni Leo. Sure akong kayang-kaya mo yan, basta magsabi ka lang sa akin, okay? Tumango si Shelo at malaking umiti. Yumakap si Leo sa kanya, kaya yumakap siya dito pabalik. Hindi akalain ni Shelo na ganito kasaya ang pakiramdam na may mga taong tanggap at mahal ka. Halos 2 buwan na lumipas simula nang maging opisyal ang relasyon ni Shelo at Leo. Lumipat din si Shelo sa kondo ni Leo habang nag-e-enroll na siya sa isang school. Nakahanap na rin siya ng trabaho sa isang coffee shop. Tired, baby?
Tanong ni Leo kay Shelo. Tumango si Shelo at agad na yumakap sa kasintahan. Ganito ang araw-araw niya. Kakasimula pa lang ng semester pero pagod na agad siya. Nahihirapan si Shelo sa totoo lang. Ang babata na makasama niya, 5 taon ang tanda niya. Mababait naman ang mga ito sa kanya. Sadyang mahirap at nakakapagod lang ang maging working student. Huwag ka na kaya magtrabaho. Kaya naman kitang pag-aralin at buhayin eh. Sabi ni Leo. Sige nga. Really? Joke lang. Bawi agad ni Shelo at natawa. Malaki naman ang ipon ko pambayad sa tuition. Pero kasi, iniisip ko pa rin ibang gastusin kaya gusto ko pa rin talaga magtrabaho. Pero pagod ka na ng sobra. Bumuntong hininga si Leo at hinaplos sa mukha ng kasintahan. Concern lang ako sa'yo. Gumiti si Shelo at humalik sa labi ni Leo. Alam ko, thank you for taking care of me. Sorry din if may mga oras na wala na akong time sa'yo ha. It's okay. Inalis si Leo ang ilang hibla ng buhok sa mukha ni Shelo bago pinisil ang pisngi nito. Alam ko namang marami ka rin ginagawa. But baby, next week gusto ni Ma'am na nandun tayo sa welcome party para kay Leona. Oo, uwi na pala talaga yon. Paninigurado pa ni Shelo. Kaklose niya naman kahit na papano si Leon, lalo na sa magkakapatid ay itong madaldal at makulit kahit na papano. May girlfriend ba yon? Wala, why? Sumama mukha ni Leo. Baby, boyfriend mo ko. Natawa naman agad si Shelo. Baliw, si Sarah kasi pinapatanong lang. Niyakap na mahigpit ni Leo si Shelo. Ganoon din naman ang ginawa ni Shelo. I love you. You know, dati never ko nakita ang sarili kong magka-girlfriend o magseryoso. Lalo nang ikasal o magkaroon ng pamilya. But meeting you was a big change. Pakiramdam ko, ikaw talagang kukumpleto sa akin. Kung hindi ikaw, wag na lang. Gusto mo siguro ako dati pa. Well, yeah. Sagot ni Leo. Nagulat si Shelo sapagkat nagbibiro lang siya. But for me, ang bata mo kaya ayoko. Sus, pero ngayon kung makaangkin ka, kala mo hindi batang kinakama mo. Tumatawang biro ni Shelo. Natatawang napangisi naman si Leo. Well, I love hearing you scream. Tigil! Suway ni Shelo. Tulog na tayo, may pasok pa ako bukas. Yaya ni Shelo at humiga na maayos sa kama. Humiga na rin naman si Leo sa tabi niya at niyakap siya na mahigpit. Kahit pagod araw-araw ay mabilis namang nawawala iyon dahil kay Leo. Sobrang saya ni Shelo na minahal niya at mahal siya ng katulad ni Leo. Hindi siya nahihirapan sa buhay, kahit minsan hindi niya naramdamang mag-isa. Dumaan ang 1 linggo at naging abalang pamilya ni Leo sa paghahanda sa welcome party ni Leon. Pamilya, malapit na kaibigan at mga business partners lamang ang in-invite ng pamilya ni Leo na dadalo. Ngunit kahit na ganoon ay hindi maiwasan ni Shelo ang kabahan, lalo na ngayon lang siya mapapasama sa ganito. Simpleng black glitter asymmetrical mermaid dress ang suot nito. Pinagawa sadya iyon ng ina ni Leo para sa kanya. Wow, ang yayaman ng mga tao! Puri ni Sarah, mangha pa rin ito. Pinasama ito ng ina ni Leo dahil natuwa ito kay Sarah. Tagal ni Leonte, ang tagal ng pogi ha? Natawa naman si Shelo. Laking pasalamat niya at naroroon si Sarah. May kasama siya. Busy kasi si Shelo kakaasikaso at kausap sa mga galanting bisita. Hi! Sabay na tigilan ng magkaibigan nang may lumapit sa kanilang babae. Tumayo sila para magbigay galang. Ngumiti ito kina Shelo. You are Leo's girlfriend? Agad naman tumango si Shelo. Yes po, and you are? His ex. Pakilala nito't ngumiti. Nagulat naman si Shelo. Hindi niya nga alam may ex pala si Leo. It's nice meeting you. Bati nito at biglang yumakap sa kanya. Kahit gulat ay yumakap din kahit napapano si Shelo sa dalaga. Walang sikretong hindi nabubunyag. Bulong nito sa kanya bago humiwalay. Una na ako. Paalam pa nito. Hindi nawawalang magandang ngiti nito. Kinabahan bigla si Shelo. Pakiramdam niya ay may hindi magandang mangyayari. Alam niyang imposibleng walang meaning ang binulong sa kanya ng ex ni Leo. Lalo pa hindi naman sila nito lubusang magkakilala. Ang random naman nun, sabi ni Sarah sa kanya. Hindi pa rin gumagalaw si Shelo. Hoy, ayos ka lang?
Kung hindi pa tatapakin ni Sarah ang kaibigan ay hindi pa ito gagalaw. Oo. Sagot na lamang ni Cielo. Ngunit kakaibang kaba na ang nararamdaman niya. May halong takot at pangamba. Upo ulit tayo. Yaya niya at pilit ng umiti. Sakto naman ay magi-start ng event. Mabilis na iginala ni Cielo ang paningin sa paligid. Nanginginig na ang mga kamay niya sa kaba. Hindi na niya makita ang babaeng nagpakilalang ex ni Leo. Pinanood nilang umakyat ng entablado si Leo kasamang magulang nito, pati si Leon. Good evening, everyone. Thank you for attending my son's welcome party event. Panimula ng ina ni Leo. Gusto ni Cielo na mag-focus ngunit hindi niya magawa. Hindi na siya mapakali. It's been 5 years simula nang umalis ang anak ko. And now, finally he's back and ready to help to our company. Masayang sabi ng ginang. Nagpalakpakan ang lahat. Akmang may sasabihin pa sana si Ina nang biglang mamatay ang ilaw. Bumukas ang projector kung saan naroon ang paningin ng lahat. Nanginginig na napatayo si Cielo sa pagkakaupo nang makitang babaeng sumasayaw sa scene. May suot na maskara yon ngunit kilalang kilala ni Cielo ang galaw at katawan na yon. Bakit may video ka dyan? Gigil na bulong ni Sarah sa kanya. Cielo, bakit may ganyan? Hindi ko alam. Nangangatal na sabi ni Cielo. Akala niya'y malilimutan na niyan trabaho na yon. Ang sikreto na yon. Muli ay umeko sa utak niya sinabi ng ex ni Leo sa kanya. Nakakahiya. Tuluyan ang naiyak si Cielo. Sunod-sunod ang bulungan na umugong sa paligid. Alam ni Cielo na siya agad ang tinutukoy ng mga ito. Galit na boses sa mag-asawang Galvez ang umugong sa malaking speaker. Pinapatay ang nag-play na video. Sobrang blanko na ng utak ni Cielo. Umiiyak na siya takot at takot. Lalo na ng sunod-sunod na flash ng camera ang tumapat sa kanya. Napayuko siya at nayakap ang sarili. Leave! Malakas sa sigaw ni Leo at hinarang ang sarili kay Cielo. Layuan yung girlfriend ko, ano ba? Galit niyang sigaw ng may sumubok na mga reporter ang lumapit kay Cielo. Kayo po ba yung nasa video? Mr. Galvez, ang girlfriend niyo po ba ang nasa video? Marami pa naging tanong. Sunod-sunod na mga tunog ng kamera. Nanginginig ng umiiyak si Cielo. Yakap-yakap ito ni Leo habang hinihila sa kung saan. Buisit, ano ba? Si Sarah yon. Leo, ilayo mo si Cielo dito. Sigaw pa ni Sarah. Hindi na alam ni Cielo ang nangyayari. Namalaya na lamang niyang nasa kotse na sila. Iyak lamang siya ng iyak. Hindi maalis sa isipan ang kahihiyan na nangyari. Takot at takot siya sa iisipin ng magulang ni Leo, lalo na para sa reputasyon ng boyfriend niya. Baby, it's okay. Pagpapakalma ni Leo sa kanya, umiling si Cielo. Cielo, don't mind them. Ako na bahala umayos ito. Leo, nakakahiya. Umiiyak niyang sigaw. Paano pangalan mo? Paano pangalan ng pamilya mo? Ano na lang ang iisipin ng tao tungkol sa inyo? Na ikaw, ang girlfriend may isang dancer sa bar doon. Kumikita ng pera gamit ang maduming bagay. Hindi alam ni Cielo ang lumalabas sa bibig niya. Hinawakan ni Leo ang mukha ni Cielo at pinaharap ito sa kanya ng maayos. Baby, listen. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Wala akong pakialam. Alam ko wala kang ginawang masama. Trabaho mo yun noon. At noon yun. Wala akong pakialam, okay? Kumalma ka na, please. Stop crying. Nag-aalalang pagpapakalma ni Leo sa kasintahan. Hinahapon na si Cielo kakaiyak. Natatakot siya sa maaaring mangyayari. Cielo, baby! Malakas siyang tawag dito nang tuluyan ng mawala ng malay si Cielo at natumba na lamang sa bisig niya. Marahan na nagmulat ang mata si Cielo nang magising siya. Masakit ang ulo niya at ramdam na ramdam niya ang panunuyo ng lalamunan niya. Akmang igagalaw niya sanang isang kamay nang maramdaman ang mahigpit na hawak doon. Nang lingunin niya kung sino yon, ay kitang-kita niya si Leo. Natutulog sa tabi niya. Hawak ang mahigpit ang hawak sa palad niya. Nang igala ni Cielong paningin sa paligid, ay doon niya lang nalaman na nasa ospital siya. Cielo? Si Sarah. Mabilis itong lumapit sa kanya, tinignan siya. Anong nararamdaman mo? Nauuhaw ka ba? Gutom? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Sarah.
Mabilis na umiling si Cielo bilang sagot. Sakto naman ay nagising din si Leo. Umahon si Cielo sa pagkakahiga at agad siyang inalalayan ng nobyo. Tubig. Bulong niya. Agad namang kumuha si Leo at binigay sa kanya. Mabilis niyang ininom yun. Ano nangyari? Bakit tayo nasa ospital? Anong ginagawa natin dito? Tanong niya. Nanlaki ang mata ni Cielo nang maalala ang nangyari kagabi. Leo, kamusta ka? Ano nangyari kagabi? Sorry, wala akong alam. Hindi ko alam bakit may ganoong video. Anong sabi nila tita? Anong sabi ng... Hindi natapos si Cielo ang sasabihin nang yakapin siya ni Leo. Baby, calm down. Wala kang kasalanan. Stop saying sorry. Umiling-iling si Cielo. Naiiyak siya sa kahihiyan na nangyari kagabi. Hindi. Kasalanan ko yun eh. Baka anong mangyari? Nadumihan ang pangalan mo dahil sa akin. No. Tutol ni Leo at humiwalay sa pagkakayaka. Hinawakan ni Leo ang balikat ni Cielo. Ayaw niyang sinisisi ng nobya ang kanyang sarili. Huwag kang mag-alala. Hindi galit sila mama at dad. Sila na rin ang nag-aasikaso ng lahat. Wala kang kasalanan. Hindi ka madumi, okay? Sila ang may kasalanan. Huwag ka na mag-alala, okay? Malambing na sabi ni Leo. Huwag ka na mag-isip ng kung ano. Sabi ni Sarah, kaya nilingon ito ni Cielo. Bawal kang ma-stress. Buntis ka pa naman. Aniya. Natigilan si Cielo at nanlaki ang mata sa narinig. Hindi mo alam? Gulat at tanong ni Sarah. Hindi. Sagot ni Cielo at humarap sa nobyo. Buntis ako? Tanong niya pa. Tumango si Leo at hinaplos ang pisngi niya. Yes, kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano, okay? Inaayos na nila at wala kang kasalanan. Hinahanap na nila Leon kung sino yung nagbigay ng video na yon. Hindi sumagot si Cielo. Gulat na gulat pa rin siya sa nalaman. Wala sa sariling napahawak siya sa sinapupunan at hinaplos iyon. Buntis siya. Buntis na siya sa anak nila ni Leo. May gulo pa nangyari dahil sa scandal video na pumalat na siguradong si Cielo nakalat sa media iyon. Dumating ang doktor at mabilis siyang tinignan. Pinakain at pinainom na rin siya ng gamot at vitamins. Sa loob ng 3 araw na nasa ospital si Cielo, ay nagpahinga lamang siya. Hindi umalis sa tabi niya si Leo, habang si Sarah naman ay kinailangang umuwi gawa ng tiyahin nito. Nang makalabas sa ospital ay sa mansyon sila ng mga Galvez bumalik. Baby, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Leo sa kanya. Nasa balcony siya ng kwarto nito. Gabi na. Kanina pang tahimik si Cielo. Alam naman niya na hindi siya sinisisi ng pamilya ni Leo at walang pakialam ang mga ito sa naging trabaho niya noon. Ngunit hindi maalis sa isipan ni Cielo ang mga bagay-bagay. Lalo na nang magbukas siya ng cellphone kanina, ay nabasa niya agad ang mga nagkalat na mga artikulo sa social media. Maraming bumabatikos sa kanya. Maraming nagsasabing kahihiyan siya para sa mga Galvez, lalo na kay Leo. Mahal na mahal ni Cielo si Leo at ayaw niyang masirang pangalan na pinaghirapan nito dahil sa kanya. Hey! Maamong tawag ni Leo sa kanya. Marahan itong naupo sa tabi niya at hinawakan ang pisngi niya. Nag-angat ang tingin si Cielo sa kasintahan. What's wrong? Umiling si Cielo. Bumuntong hininga naman si Leo. I know something is bothering you. Ano yon? Matagal na patitik si Cielo kay Leo. Hindi niya alam kung anong kabaitan ang nagawa niya sa mundo upang bigla ng isang katulad ni Leo, maalalahanin, maalagain, mapagmahal at mapag-intindi. Hindi akalain ni Cielo na sa daming tao sa mundo, talagang si Leo pang makakaintindi at makakasama niya sa ganitong sitwasyon. Ang lalaking hinahabol ng karamihang babae ay nasa kanyang atensyon. Cielo, please, nag-aalala na ako. Pakiusap ni Leo. Mahigpit itong hinawakan ng kamay ng kasintahan. Tell me, may gusto ka ba? Gusto ko makipaghiwalay. Seryosong sabi ni Cielo. Inilingan siya ni Leo. Leo, hindi ako nararapat para sa'yo. No, tutol ni Leo. Mahal kita, mahal mo ko. Alam kong ayaw mo makipaghiwalay. Sinasabi mo lang yan dahil sinisisi mo sarili mo sa nangyari. In fact, wala ka namang kasalanan. Seryosong sabi ni Leo. Huminga ito ng malalim. I love you. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito. At sigurado na ako, Cielo. Kung sinisisi mo sa sarili mo pero hindi solusyon ang maghiwalay para matapos ang gulong ito.
Mariing napapikit si Cielo. Unti-unti siyang naiyak. Agad naman siyang niyakap ni Leo. Ang bigat ang pakiramdam niya. Nasasaktan siya. Nahihirapan siya pero alam ni Cielong tama si Leo. Alam niya rin na hindi lamang siyang nasasaktan, kundi pati si Leo at ang anak nila. Yumakap ng mahigpit si Cielo sa bewang ng kasintahan. Huwag mo kong iiwanan. Pakiusap niya. Si Leo na lamang ang meron siya. Si Leo na lang ang kakampi niya. Humalik si Leo sa buhok ng kasintahan. Hindi kita iiwan. Pakakasalan pa kita. Sabi nito, tumango na lamang si Cielo at hinayaan ang sarili na nakayakap kay Leo. Nakatulugan na ni Cielong pag-iyak. Marahan itong inihiga ni Leo sa kama at tinabihan ito. Hindi kaya ni Leo mawala sa kanya si Cielo at gagawin niyan lahat, wag lamang mangyari yun. Kinabukasan ay mabilis na gising si Cielo. Agad siyang tumakbo papuntang CR upang sumuka doon. Parang hinahalukay ang sikmura niya. Hilong-hilo siya at sukan-suka. Ang sakit! Reklamo niya. Nagsisimula ng morning sickness niya. Hinang-hina na bumalik si Cielo sa kama. Nanlalambot pa siya. Ganito pa talaga kapag buntis. Bulong niya sa sarili. Para siyang sinasama ng lasa kahit hindi naman. Baby, boses si Leo yun. Kakapasok lang nito sa kwarto. Mabilis itong lumapit kay Cielo na nakapikit na nakahiga sa kama. What happened? Morning sickness lang. Sagot ni Cielo. Saan ka galing? Kausap ko sila mama at dad. Sabi nito at naupo sa tabi ni Cielo. Dahan-dahang nagmulat ang mata si Cielo. Alam na namin kung sino yung nagbigay ng video. Kumunatan noon ni Cielo. Sino? My ex, Athena. Sagot nito at bumuntong hininga. Agad namang naalala ni Cielo ang lumapit sa kanya ng araw na yon. She wants revenge. Patagal na kaming hiwalay. Bago pa kami matapos ng college, nag-cheat siya at nasira ang career niya sa modeling because of that. Sa isang family friends kami kaya nasa party siya. Di ko rin nakalain na gagawin niya yun. Nakuha niyang video na yun sa manager ng club. Mahabang paliwanag ni Leo. Malaking umiti ito kay Cielo. Don't worry, nahuli na siya. Sila mamendad ang bahala. Ngumiti si Cielo. Thank you. Emotional niyan sabi. Thank you for clearing my name. Wala yun. Huwag ka na rin mag-alala, hindi kumalat sa media, okay? Pero baby, hindi ka muna makakapasok. Kailangan mong magpahinga, lalo na buntis ka. Sabi ni Leo, halatang nag-aalala. Tumango naman si Cielo. Alam naman niya yon at alam din ni Cielong hindi karerang pag-aaral. Anumang oras ay pwede siyang bumalik. Sadyang tingin ni Cielo ay may rason ng Diyos para mangyari yun sa kanya. Buntis siya ngayon at kailangan niyang ingatan ng anak nila. By the way, alis tayo. Seryosong sabi ni Leo. Bakit? Pasan tayo? Vacation. Sagot ni Leo. Hinawakan itong kamay ni Cielo. Kailangan mo muna magbakasyon para mabawasan din ang stress mo. Please. Napabuntong hininga si Cielo. Tumango siya. Tinulungan niya si Leo mag-impake ng gamit niya. Pinasuot din siya ni Leo ng puting dastila. Sinuot na niya yon at hindi na nagtanong pa. Mahabang naging biyahe nila, nagulat pa si Cielo na kinailangan nilang sumakay ng yate ni Leo kung saan man sila papunta. Wala talaga siyang idea. Umawang ang labi ni Cielo nang tuluyan na silang makarating. Tahimik, maaliwalas at tahimik ang islang napuntahan nila. Walang katao-tao doon. Tanging silang dalawa lamang. Napalingon naman si Cielo kay Leo na bitbit ang gamit nila. Anong ginagawa natin dito? Takang tanong niya. Tanging malaking bahay lang sa gitna ang meron doon. Leo. Ngumiti si Leo. May lumapit dito at kinuha ang gamit nila. Lumapit kay Cielong kasintahan. Welcome to our island, baby. Malambing na sabi nito at niyakap siya. Our island? Tumango si Leo at pinaharap siya sa malaking bahay at yumakap mula sa likuran niya. Hindi maitatanggi ni Cielo na gandang-ganda siya sa buong isla. Atin to. Binili ko to kasi gusto ko rito tayo titira. Gusto ko titira tayo sa lugar na payapa, tahimik at walang gugulo sa atin. But don't worry, hindi naman tayo magtatagal dito. Gamanga na ka lang. Paliwanag pa ni Leo sa kanya at pinatakan siya ng halik sa pisngi. I love you. Leo, seryoso ka na ba sa akin? Tanong ni Cielo. Nasa kwarto sila ng bahay.
Nakahiga sa kama si Leo habang nakahiga naman si Cielo sa dibdib ng kasintahan. Oo naman, bakit? Tanong ni Leo. Baby, seryosong seryoso ako sa'yo. Siguradong sigurado na. Kung pwede, mapakasalan na kita. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong ni Cielo. Puro kasabi. Dagdag niya pa. Hindi siya sinagot ni Leo kaya natahimik siya. Ganoon na lang ang gulat niya nang may isot ito basta sa palasingsingan niya. Nang tignan niya yon, gintong singsing iyon na puno ng mga diamante. Nanlaki ang mga mata niya at napaahon sa pagkakahiga. Teka, seryoso ka ba? Ngumisi si Leo at tinignan siya ng diretsyo. Sino ba kasing nagsabi sa'yo nagbibiro ako? The moment you gave yourself to me, alam ko na talaga sa sarili ko, papakasalan kita at magiging asawa kita. Saan pa nito? Di na kita tinanong dahil hindi ako papayag na hindi ka ikasal sa akin. Umawang ang labi ni Cielo at napatitig sa singsing. Sobrang ganda noon. Kahit madilim ang kwarto ay kitang-kita niyang kinang noon. Mabilis siyang naluhat ni yakap si Leo. Nagahalong gulat at sayang nararamdaman niya. Hindi siya makapaniwala na papakasalan talaga siya ni Leo. I love you. Malambing na sabi ni Cielo. Sobrang saya niya. Naiiyak siya sa saya. Hindi siya makapaniwala na ikakasal siya. Na ang kasal na akala niya ay hindi niya mararanasan noon ay mangyayari na. Mahal na mahal niya si Leo. Lalo na magkakaanak na silang dalawa. Dinig na dinig niya ang ngisa ni Leo at yumakap ito sa kanya. Mahigpit ngunit maingat. Halatang pagpapahalaga. I love you too. Thank you for being brave, Cielo. Mahal na mahal kita. I can't wait to marry you. Emosyonal na sabi ni Leo. Parehas silang naiiyak. Parehas masaya mga pusong matagal nagtiis at naghanap ng tunay na pagmamahal na sa isa't isa nila natagpuan. Magulo man, marami mang naging problema, takot at pangamba, ay nanaig pa rin ang pagmamahal ni Leo at Cielo sa isa't isa. Dahil ang tunay na nagmamahal ay hindi bumabase sa nakaraan ng isang tao. Ang pagmamahal na totoo ay sigurado'y mananatili palagi sa'yo, sa walang hanggan, at magpakailanman. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!